Araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na to pag-usapan natin yung nangyari. Ay, naku. Kahapon kasi, alam mo, nung kahapon, kwento ko lang kasi 'di ba nakita naman po natin yung interview ni Roque tungkol ho doon na tinawagan daw siya o tumawag daw siya kay Pangulong Duterte, nagkausap daw sila, ipapa-aresto daw si Pangulong Duterte at the same time may info siya nakuha na bubuwagin po daw itong Task Force Davao. Tapos, ngayong araw na ito, dininay po yan ng ating AFP. At the same time, si Panelo dininay din po yan at sinabing fake news. Okay? So, ganun po ang system na gaganap ngayong araw na to. Anuhin natin, atin pong tignan kung ano po ba ang talagang nangyari. Kasi alam nyo, kahapon wala akong pumipick up niyan. Sunday niya pa ho yan Sunday niya pa ho yan nilabas ni Roque. Wala akong pumipick up po nan. Tapos, actually dapat nga nung Sunday night magla-live ako kasi para doon sa video na yon na sinabi ni Roque yon. Kaya lang, medyo nantok na po tayo. Kaya sabi ko, sige na nga, Monday ko na nga lang i-pick up. Nung Monday, inilabas po natin yan. Kagabi ho yun. At alam nyo, nung kaninang umaga, pag gising ko, nagulat po ako sa dami ng views. As in, 200 plus mahigit. Which is, hindi ho nangyayari ho sa atin ng video yon. At nakakagulat po. Sabi ko, patay tayo nito. Mukhang nag-trending ito. Ibig sabihin, kumalat ho ito. Ibig sabihin nun, nakarating sa akin na uukulan. For sure yun. Kasi sa dami ho na... Alam nyo, mas madali ho makakuha ng views sa Facebook instead sa YouTube. Sa YouTube po kasi, pag kumuha ka ng views dyan, na umabot na ng ganyan, trending na ho yan. Medyo matindi na ho ang ano yan. At nung... nakita ko nga ngayong buong araw, pinanunood ko, yun ang laman ng news. Yung pong Task Force Davao. Okay? Panoorin po natin yung balita na yan at ipapaliwanag po natin ang mga posibleng nangyari tungkol ho dyan sa Task Force Davao na yan. Wait lang po. Ito. Pasok. Uy. So, Hindi. Sandali. Nabalitaan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinapa-aresto na siya. Ayon yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Pinabubuwag na rin daw ang... Ayan, sabi nito 340k na views na. So, ibig sabihin, mukha talaga nag-trending na po yan, Task Force Davao. Pero itinanggi ito ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balitang aarestuhin na siya. Mismong si Duterte ang nagbalita niyan sa kanyang dating spokesperson na si Attorney Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Hindi malinaw kung para sa anong kaso kaya aarestuhin naman si Digong. Nagtanong-tanong daw si Roque. Hindi dinetalye ni Roque kung sino ang nagpapabuwag at kung sino ang kanyang source. Pero ang sigurado raw, laman na rin ito ng mga usapan ng mga taga-Task Force Davao. Tila senyales daw yan ang posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003 nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ni Noy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niyan na layong protektahan ng lungsod laban sa terorismo. Bukod dyan, ayon kay Roque, nagpunta raw sa Davao si AFP Chief Romeo Brownell Jr. nitong Sabado. Hindi raw malinaw para ito saan. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Agad namang pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Pati ang AFP Eastern Mindanao Command itinangging bubuwagin ng Task Force Davao. Sa kabila niyan, kinumpirma ng AFP na nagpunta ngang Davao si Browner nitong weekend. Pero wala raw itong kinalaman sa sinasabing pagbuwag ng Task Force Davao. At lalong wala itong kinalaman sa tensyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Ang totoong dahilan ay ang pagtugon sa matinding baha sa rehiyon.
The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was So ayan confirm po yung sinasabi ni Roque na nagpunta talaga si AFP chief doon. for three things. No, look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops. Dagdag pa ng AFP, nananatili silang independent sa gitna ng bangayan sa politika. Nasa bayan daw ang kanilang katapatan. Will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Nagbabalita mula sa frontline. Brian. Eto na nga. So ito, pag-usapan natin. So, alam mo, eto lang ako ganito lang ho ang aking opinion patungkol po dito. Napakasimple lang ho. Sa tingin ko, meron talagang ugong. Malamang, ito po ay naudlot dahil medyo nag-trending po. Naunahan ho sila. Kasi lagi niyong tatanda, naalala ko tuloy yung pinayo sa akin ng isa kong kaibigan na abogado. Sabi niya tungkol doon sa threat na sinasabi ko, di ba ho? Sabi niya, alam mo, unahan mo na. Unahan mo nang sabihin kaysa sa unahan ka. At least pag naunahan mo, may idea na yung tao kung sino. Ngayon, pag may nangyari sa'yo, alam na kagad nila kung sino yung pupuntiryahin ng tao. At dahil doon, medyo matatakot na sila. So ano ang punto ko doon? Naalala ko yan kasi malamang, posible hindi ko ho ito kino-confirm posible ho, hindi ko ho ito kino-confirm pero posible lang na inunahan ni Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin po nun? Meron na siyang naririnig sa mga kakilala na, tandaan ninyo, presidente ho yan dati. Pag ikaw presidente, ikaw ang naglalagay ng mga tao dyan sa panahon mo. Tandaan nyo may mga utang na loob yung iba dyan. Hindi, sabihin man nilang para kami sa bayan, para kami sa konstitusyon, para kami sa chain of command. Alam mo, ang Pilipinas, wag na ho tayo maglokohan, di ba? Kung sino yung naglagay sa'yo, utang na loob sa atin, napaka-importante. Ako nga po yung impormasyon ng mga nakukuha ko, dahil dun sa mga taong natulungan ko, kapirasong tulong lang po yun. Paano pa kaya yung mga natulungan ni Pangulong Duterte sa mga sundalo, mga na-appoint niya nung time na yon, di ba ho? Sigurado kung meron po siyang alam. Ngayon, siguro dahil doon, binibigyan siya ng impormasyon. At para hindi matuluyan, inilabas niya na kaagad. Di ba ho? So, nilabas niya, siguro over the time, kaya sabi pa nga ng isa, umabot na ng 300 plus thousand, abay, meaning ho, medyo nag-trending ho at nakarating siguro sa... Kasi nung Sunday, buong Sunday yan remember, Sunday yung spokes hour na yan, hindi yan pinapansin Until nag-trending ho yan sa video natin, hindi ko sinasabing ako may dahilan hindi yun ang punto ko dito. Ang sinasabi ko dito, nag-trending po, kaya siguro nag-ingay, maaari dahil doon sa pag-iingay na yon, medyo sandali, kabig muna tayo ng konti. Kasi alam nyo, marami namang ganyang pangyayari sa Pilipinas na lumalabas tapos biglang kumakabig sila. Okay? Kasi pag may lumabas na balita, di ba? Paano naman yung sinasabi ni Remulla na wala naman ako coordinate sa kanyang ICC? Si Remulla, paniniwalaan nyo? Sa 10 sinabi niyan, 5 doon kasinungalingan Ay, hindi pala 5. Mga 11 ang kasinungalingan doon. Diba? So ano dito? Bakit si Panelo? Sinabi niya, nasabi daw ni Pangulong Duterte, hindi tumatawag si Pangulong Duterte kay Roque. Hindi natin alam kung baka din, hindi ko to kino-confirm Pero ito yung mga opinion ko lang sa mga nangyayari baka din sinabi sa kanya na, sige, hayaan mo na. Anyway, mukhang binabawi na yung order na alisin yung Task Force Davao.
So, medyo tayo, kabig tayo ng konti. Tandaan ninyo, politics is a game. Ano ho yan? Yan ay marunong po si Pangulong Duterte pagdating sa paglalaro. Okay? Alam mo niya yung galawan. Ang importante dito, whether this is true or not, ang importante, we are aware. Kasi ito nga yung paliwanag ni Roque. Ito papakinggan niyo yung paliwanag ni Roque. Although hindi niya sinagot yung, kasi nauna ata itong lumabas bago yung denial ni Panelo. Okay, na hindi totoo. Panoorin niyo ito at alam niyo may punto naman siya dito eh. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Dito muna tayo. Una niyang source, pwedeng sabi, isang dahilan, yung complainant, which is Trillanes.
Which is totoo naman pag ang isang yung isipin nyo tandaan niyo may nangyayari ho sa ICC. Meron ho silang ginagawang investigasyon. Meron po silang ginagawang pagpupulong. Hindi ho natin pwedeng ipagkailayan. Hindi lang nga sila makapasok dito for now, but we do not know. But the second thing, ito nga po yung sinasabing sedition dahil sa sinabi ni Pangulong Duterte. And according to Roque, possible dahil yung pag-broadcast, kasi tandaan ninyo, parang bin-broadcast po niya yun through social media. Meaning, possible yun na parang caught in the act. O, depende po yan kung anong i-misinterpret o i-interpret po ng korte. Ngayon, anong ibig pong sabihin yan? Anything is possible right now. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ninyo, sa gobyernong ating meron tayo, anything is possible. Kahit nga illegal, pwedeng possible eh. Diba? I mean, meron nga tayo dyan, nahuli na yung anak. Dinilibera ng illegal. Ayun, nakalaya pa rin. Everything is possible in this government. Yan ang katotohanan. Kaya may punto ho dito si Roque. Tuloy natin. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest, Isa pang possible. Ito yung panahon na posibleng arestuhin ang tao, ang isang may warrant through Zoom. Diba naalala nyo, ba't di daw namin inaresto si Bantag sa Zoom? Sabi ko nga dito sa inyo dito sa gobyerno to, everything is possible. Pwede daw namin dukutin siya via Zoom. Tuloy. Ito. ang ICC at ito ay ipapaserve sa Ayan, sabi nito isa, nagkaroon nga ng Tebes Terrorist Group kahit hindi alam ni Tebes. Hindi, alam mo, totoo yan yung mga ganyang alam mo, pwede naman nilang sabihin na merong paglabag si Tebes. Na, alam mo yun, sige, isampahan nyo ng kaso, dalhin nyo sa korte, walang problema. Pero yung sabihin mong terorista na kaagad yung tao, akala ko ba ang kalaban si Digamo? Ibig sabihin, it's just between Tebes and Digamo. Bakit naging terorista? When you say terorista, alam naman po natin ibig sabihin po nun, di ba? Ibig sabihin nun talagang they terrorize people, they do things na medyo makaka-apekto sa maraming tao. Ito namang awayang Tebes and Digamo, sila lang naman po yun. So bakit biglang nagkaroon? Kasi nga, sa Pilipinas, everything is possible. pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na at hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Desoy Vlog, salamat po. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan?
Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Yan. Alam mo, ito na lang ang pinaka-importanting tayo bilang mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Simple lang naman po yan. Magbantay ho tayo. Yun lang. Bantayan ho natin kasi alam nyo, marami ho dyan talagang they're trying to to test the water. Kung sandali, may aalma ba pagka ilalabas yung warrant? May aalma ba pag tatanggalin itong ganito? Mukhang nakita nilang may umaalma. Kaya pwede nilang bawiin. Di ba ho? Hindi ho natin masasabing fake news kagad. Kasi posible Posible ho talaga. Ang importante, tama yung sinabi nitong si Bisdak Girl, be vigilant. Bantayan ho natin. Alam mo, kaya hindi ko ma-rule out na ito po ay fake news kaagad. Kasi ho, dali, isipin ko, sasabihin ko Baka mamaya madali tayo dito Kasi meron din po tayong medyo sources from Davao na meron talagang hakbang na ginagawa doon para si Pangulong Duterte ay mawalan ng bantay. Ayan. Yan na lang po. Meron po kasi tayong alam na ganun. Okay? And this is a very reliable thing din. I-deny pa man din nila ng i-deny kasi they will always deny it. Yun yung dininay nila Yung letter B issue Diba? Yung listahan yan, dininay nila They will always deny it. Yun lang ang akin. Okay? So, mabuti nang magbantay tayo kasi uululin nila tayo Yun lang asimple yun. Papaikutin nila tayo, sasabihin ganito, tapos biglang babawi para maging tayo, huminahon tayo. Kaya nga dapat, lang tayo, bantay lang, ika nga. Bantay lang ho tayo. Bantayan ho natin yung mga nangyayari. Tingnan ho natin kasi kung hindi tayo, kasi tuloy-tuloy ho Paano mo masabing tuloy-tuloy? Pansinin ninyo, may nagtanong nga sa akin ang pangalan niya Randy. Randy Bunaga. Sabi na, wala bang gagawin yung anak niya? Sa loob-loob ko, alam mo sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may gagawin yung anak niya. Pero ngayon ko lang napagtanto habang nagla-live tayo, di ba pati nga yung anak niya kinasuhan? Di ba, Boss Randel? Pati nga yung anak niya kinasuhan Ibig sabihin, idadamay. Yun ang problema doon. Lahat sila idadamay. So, yung mga merong nasa power, idadamay. Kaya nga matindi ho ito. Nakakatakot itong mga pangyayari na ito. Pero, maganda ang ginawa ninyo mga kababayan na pinatrending nyo ho yung video. At least maging aware ang taong bayan. Ngayon, kasi isipin mo ito simple logic. Okay? Nag-trending yung videos. Okay? Nag-trending yung balita na aalisin yung Task Force Davao. Imagine niyo na lang, what if tinuloy nilang alisin yun? Diba? Alam na natin kagad na ang kasunod nun, aarestuhin na. Kasi yun ang pinalalabas dun sa video na yun. Tama, mali. So, mukhang nung nakita siguro nila, naku po, mukhang mahirap to Mukhang pumapalag kagad ang tao Kasi organic po Organic ho yung pagdami ng pagtrend ho Organic, napaka-organic po. So nakikita na nila na medyo mahirap itong ganito. So hanap tayo ng ibang paraan. Parang panahon na ng martial law. Oo. Actually, matindi pa sa martial law. Ang hirap lang kasi ngayon, pigilan ang nasa social media.
kailangan nilang i-stop ang Facebook na hindi naman nila magagawa. Stop nila ang TikTok. Naku po, magwawala ho yung mga TikToker. Wala na ho silang kanta. Again, hindi ko sinasabing totoo, ha? Baka mamaya, bansagan ako dyan ng iba ng nagpapakalat. Tandaan ninyo, ni-report lamang po natin yung kay Roque. Hindi ko sinasabing totoo. Ang punto ko lang dyan, posible ba, nung nag-trend, biglang inudlot nila. Sabi nila, mukhang malabo to. Sa tingin ko, yun. Di ba? Yun lang po ang aking pananaw tungkol dito. Eto ho, tingnan nyo ho ito. Bakit ho ba napaka-importante na mawala sa posisyon si Pangulong Duterte? Ano ibig sabihin ko ng posisyon? Ibig sabihin, makulong, madiscredit, hindi ho sa pagkapangulo, siya Pangulo eh. Pero merong galaw para ho mawala ng kapangyarihan si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Lahat ito because of election. Lahat ito, maniwala ho kayo sa akin. Napraning ho si Tambaloslos nung hindi ho talaga siya makaporma. Kasi tandaan ninyo, kung maaalala nyo noon, sinabi ko meron tayong nasagap na balita na talagang hindi nila bibitawan ang palasyo. They will just pass it on sa pinsan, then sa ate, then sa anak. Ganun ang siste na mangyayari. Paano mangyayari yun? Para mangyari yun, ang pinaka dapat mawala ay ang mga Duterte. Dahil mabigat talaga ang Duterteng kalaban. Panoorin natin ito. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024, mula sa 2,000 respondents, nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Pumangalawa naman si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 30.8% na boto, habang si dating Vice President Leni Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto. 10% naman kay Senator Grace Poe at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chavit Singson at House Speaker Martin Romualdez. Yan o yung latest presidential survey. Malayong-malayo. Malayong-malayo ho si Romualdez at saka ho si Senator Amy. Pero tandaan ninyo, eto balik tayo sa kasaysayan. Noon din, ganyan din. Noon, malayo si Marcos eh. Kung matatandaan ninyo, ang nagtatap noon iba. Una-una ang pumapasok talaga nung si VP Sara Duterte. Tapos ang mga sumunod sa kanya, yung mga Pinklawan at iba na. Wala ho si Marcos sa eksena. Kaya lang, nung nag-unite yung dalawa, doon umangat ng todo-todo si Marcos. So ano punto dito? Kasi nga, nawala na yung kalaban ni Marcos na matindi nun, si VP Sara Duterte. Tapos ang packaging nila, kung ayaw mo si Leni, mag-Marcos ka na. Ano mas gusto mo, Dilawan o si Marcos? Ganun kaagad sila eh. Parang labanan ng dalawang pamilya. So ngayon, feeling ko, as early as now, mukhang they're trying to destroy VP Sara through destroying the entire family, the Duterte. I don't know if they think magagawa nila yan sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Pangulong Duterte at sisiraan at kung ano-ano pang palalabasin nila. Pero mukhang mukha lang sa akin lang hong pananaw, mukhang they're committing a mistake. Kasi sa tingin nila pag nakulong, hihina at hihina si Pangulong Duterte. Nako po, pag pinakulong nyo yan, makikita ninyo ang galit ng taong bayan.
Ngayon, medyo nagtitimpi pa yung iba eh. Medyo nagtitimpi pa, pero pag pinakulong nyo yan, hindi natin alam. Baka this time magalit na rin yung anak. Kasi this time, yung anak medyo hindi pa eh. I mean, si BP Sara Duterte ha. Pero malay nyo, pag nakulong na yung anak, magsalita na rin finally. So, antayin natin. Importante, mag-antay po tayo. Habang nag-aantay po tayo, sumayaw na lang tayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yun. May posing yun, Brad. Habang inaantay natin ang mga bagay-bagay, kalma lang, kalma lang. Ganun talaga ang buhay. Di ba? Huwag tayo masyadong mainit ang ulo. Okay? Kalma, sabi nga, kalma. Everything will be okay. Yan ang lagi niyong tatandaan. Anyway, next topic tayo ha. Ito. Speaking of tulpo, ito si Boss Dada eh. Ba't natin tinanggap yun? 22,000 na walang baril. Dapat hindi natin tinatanggap pag walang dalang baril, di ba? Kasi hindi naman makatotohanan na lumalaban siya na walang dalang bakal. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinuna ng ilang senador ang delay sa decommissioning process o pag-aalis ng armas sa mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa buhay sibilyan at sa komunidad. Giit ni Senator Amy Marcos, nasa 40,000 rebelde ang target ma-decommission, pero matapos ang ilang taon, nasa 26,000 pa lamang ang sumasailalim sa proseso. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., sinimulan nila ang decommissioning noong 2019, ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Eto, dito muna tayo, okay? First of all, gusto ko lang mag-comment kaagad ha. My comment has nothing to do with 2025 nor 2028 election. Okay? So bago kaagad ako mag-comment, baka mamaya may hihirit na naman dyan, tulpo ka, no tutulpo sa 2028. Hindi yan ang topic natin ngayon. Okay? Pumunta tayo sa issue. Issue ngayon, ito. Malinaw, issue po. Hindi yung sino ba yung nagtanong, sino ba yung ganito. Kasi hihiritan kagad natin, wag ho tayo kagad sarado isip. Tulpo kasi tulpo, ayaw ko si tulpo, ayaw ko si tulpo. Sandali lang. Hindi si tulpo issue dito. Okay? Linawin ko lang, hindi si tulpo issue dito. Ang issue kasi dito na pinupuntirya ni tulpo na kinainis ni Galvez, sinasabihan kagad ni tulpo na may korupsyon. Bakit? Kasi nga ho, sa 26,000 na binayaran, binigyan ng pera, ng reward or something, no, yung programa ng gobyerno, ang problema galing sa DSWD na naman daw. Okay? So, magkano yun? I think it was thousands din. If I'm not, I think mahalo mahalo yung binibigay pag bumalik ka. Ang problema, ilan lang po ang nag-surrender ng baril. Ibig sabihin, tama nga sila, paano kung magnanakaw ka, sasabihin mo, ako, MILF ako, hindi pala MNLF. MILF ako. Susuko na ako. O, di may pera ka na. 100K, yon. Kunwari, tambay ka lang. Huy, suko tayo. Kunwari, MILF tayo. O, wala ka na mga hawak na baril. Hindi, basta MILF ako. Ang sabi naman, ang
sa kabilang side, sabi naman ni Galvez, meron naman daw proseso. Like, inaano naman daw ng MILF yan, tinitimbang. Hindi ko kasi natin alam eh. Paano kunwari nagturo-turo lang? Halimbawa, yung mga nasa baba, ang nililinaw naman ni Tulfo dito ay hindi naman niya sinasabing corrupt si Galvez. Ang sinasabi lang niya dito, there is a corruption in your agency. Kasi posible naman po, ang mga nagpapalusot, mga nasa ilalim, na hindi na nalalaman nung nasa ibabaw. Maaari kasi na marami yung ganyan sa gobyerno eh. Yung hindi naman korap yung nasa ibabaw, kaya lang yung mga nasa baba sumisimple. Halimbawa, may isang MILF, may kaibigan siya. Tara pre, kita tayo dito. Sama kita, kunwari ikaw yung gwardiya ko, kinuha kita, ganito, ganito. Tapos papasok dito, sasabihin niya ngayon sa leader niya, ito, kasamahan natin ito. Alam mo boss, ito, tao natin to, atin to. Nagbantay to sa ganto-ganto. Tapos biglang inakyat niya sa gobyerno, uy, kailangan to ng 100,000. Tapos yung pala, ang deal niya doon sa tao doon sa baba, hati tayo, akin 50, sa'yo 50. Sabihin mo lang, may lip ka. Tama, mali. So, may problema talaga. May problema ng sistema kung paano magbigay ng amnesty program na yan sa ating MILF o sa mga bumabalik loob sa ating gobyerno. May problema ho. Ngayon, ang akin ang medyo problema lang yung the way na magsalita si Tulfo doon sa Senado. Although pagpapanoorin nyo, magalang naman siya, nagpopopa nga siya kay Galvez eh. Nakita ko naman eh. Actually, nag-init lang si Galvez kasi feeling niya siya yung sinasabihan. Panoorin natin yung buo kung paano sila nagsagutan. Na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyan tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent. At yan yung pinababago ngayon ng mga senador. Yung peace agreement na yon. Kasi nga naman, medyo sabit po yun. Ulitin ko wala po akong ina-accuse dito na MILF leaders hindi ko po ina-accuse. Kaya lang hindi na natin alam paano kung ginagamit lang yun at sinasabi lang nila, ito ka-membro namin. Para dumami yung kukuha ng compensation na yun. Hindi ba natin naisip yun? Niloloko na ginagancho na yung gobyerno? Posible yun. Di ba ho? Posible ho yun. Decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman sa member ng MILF panel, sa ilalim anya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng... Ano ba pinagsasabi ninyo? Kabib TV, Boss Banat, wag po natin palitan si Isko. Ano bang sinasabi mong palitan si Isko? Sino man nagpapalit kay Isko? Kay Rapi to... Hindi mo ba narinig yung sinabi ko sa una kong This has nothing to do with the election. This comment is about the issue. Pinaiinit mo yung ulo ko, brad eh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, pak. Easy kasi. Wala nga si... Ulit-ulit. Wala akong kinaugnayan ng eleksyon dito. Hindi ko sinasabing iboto nyo si Tulfo. Sino ba nagsabi sa inyo iboto nyo si Tulfo? Tanggalin natin si Isko. Walang ganon. Ang issue dito, yung problema, kasi malaking problema to, mantakin mo 200 plus yun, times 100,000. Ang laki nun Tapos walang sinukong baril. Alam mo dahilan ng MILF? Yung mga baril daw na gamit nila may mga PTC. Lisensyado. Kaya hindi nila isinuko. So medyo malabo Medyo meron ng problema pagdating sa kasunduan natin. 'Di ba ho? Kasi mauubos ang pera ng taong bayan. Alam nyo ba na ang laki ng ginastos ng taong bayan para dyan?
Tapos wala namang isinukong baril. Ilan lang ang sinuko sa kanila? Pambira. Mayalef ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants use are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Hinala ni Senator Raffy Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariing pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakapakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Pinasusumitin na. Alam mo, ito lang kasi tayo mga Pilipino, medyo hindi tayo sanay sa ganito. Okay, yung mga senador natin. Kaya marami ang tumaas ang kilay at nung naging ganito si Tulfo. Pero eto, just to be panoorin ninyo, ngayon i-google ninyo, panoorin ninyo yung Senate hearing sa US na humarap si Mark Zuckerberg, yung TikTok at saka iba't ibang social media platform. Tingnan ninyo, panoorin ninyo kung paano ang talaktakan ng mga senador nila at saka yung sila Mark Zuckerberg. Panoorin nyo, i-google nyo po yan. Recent lang po yan. Pinag-sorry pa mismo nung senador si Mark Zuckerberg doon sa mga tao. Ang sistika lang kasi dito, ang sinasabi ko, tayo kasi masyado tayong madamdamin na mga Pilipino. Pagka kinokorek tayo, medyo dapat matuto na tayong mag-argue, magdebate na tapatan, prangkahan, pero marunong tayong after nun, facts lang ang pag-usapan natin. Mag-away tayo on facts, pero after nun, personal, hindi na tayo mag-aaway. Okay, dapat ganun tayo. Yan, tama yung sinabi nito, balat sibuyas. Tayo kasi mga Pilipino, medyo balat sibuyas tayo. And alam nyo, ibalik natin sa mga nakaraan, ganun naman ang supposedly ang mga senators Nung nandiyan pa sila Miriam, nandiyan pa yung mga matitikas natin. Kaya lang unti-unti kasing gumaganon yung mga senators. Kaya ngayon maraming nagugulat sa mga style ni Tulfo. Although, minsan, ito sasabihin ko din, minsan, hindi ko rin gusto yung style niya na hindi pinagsasalita yung kanyang resource person. Actually, hindi nga lang ako ang pumuna dun Kahit yung kapatid niya si Ben Tulfo, pinuna siya. Pagsalitain nyo naman kung inimbitahan ninyo. Totoo lang ganon. Ganon ang minsan nagiging problema ni Raffy Tulfo. Which is totoo. Ganon ang problema niya. Pero pag natutunan niya yon, wag din niyang alisin yung pagiging assertive niya sa mga guest. Kasi minsan yung mga guest ang galing magpalusot Sa totoo lang ang galing mo magpalusot. Katulad niyan, si Tulfo lang naman yung ganyan. Pero sa ibang, pag pinanood niyo yung hearing, ang daming ganyan. Pati sila, Bato, pati si Amy, diniretso niya, bakit ganito itong listahan nyo? Yung listahan nyo, ang dami nyong binigyan,
Ilan lang ang sinukong barel? Nakakatakot po yun. 100,000 ang isa dun. At yung pera na yun galing sa DSWD. Di ba ho? So, again, uulitin ko sa mga paulit-ulit na tongak dyan. This has nothing to do with 2025 election or 2028 election. Wala akong pake sa mga Tulfo, hindi ko sila ikakampanya. Tayo po ay nakadepende sa issue. Issue, hindi tao. Issue, hindi tao. Wag ho tayong gumaya sa mga ibang vlogger na nakatingin sa tao, hindi sa issue. Issue ang pag-usapan natin dito. Okay? Issue. Kung ano yung topic, yun ang pag-usapan natin. Kung ano yung... Ang ganda ni ate. Nakita ko lang bigla. Kung ano yung issue, yun ang ating pag-usapan. Okay? So, easy lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Wak! Kalma lang. Huwag kayo masyadong mainit. Wala pang masyado nyo namang pinupulita ka lahat ng bagay. Easy lang, ha? Okay? O, ito pa. Gusto ko lang komentohan itong, ito. Doon pa, issue tayo ng People's Initiative. Pumuwelta ang liderato ng Kamara sa pasaring ng Senado kaugnay sa sinasabing deadline ng pagpasa ng Economic Charter Change sa Marso. Giit nila si Senate President Mig Zubiri ang nangako niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mismong si Senador Sonny Angara na chairman ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Codes ang nagsabing sa Oktubre na raw posibleng matapos ang deliberasyon sa resolution of both houses number 6 o yung pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Kung may papasa raw, maaaring isabay ang plebisito nito sa 2025 elections. Happy birthday sa asawa mo si Bernadette Ariola. Pero kahapon, nagpasaring ang liderato ng Senado sa Kamara na huwag silang utusan at bigyan ng deadline sa pagpasa ng Economic Charter Change sa Marso. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks, baka akong tatanggalin ninyo. Tayo ba'y utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay basta susunod na lamang kahit kanino? Mismong presidente ng Pilipinas, hindi ko narinig na sinabihan ang ating Senate President. Ikinagulat yan ng liderato. Si parang tambay. Tama naman siya sabi niya. Kaya napansin ko lang para siyang tambay pag magsalita. Para nagbago yung image niya. May binago sa image niya, no? Ang galing ng political nito, strategist nito, para nagbago image, Pero wag masyado, Senator Villanueva, wag masyado. Saktong kalma lang. Kalma lang yung pag-ano. Kasi pag sinobra mo, baka maging sintu-sintu ka niyan. Ng Kamara ngayong araw, giit nila, hindi sila ang nagbigay ng deadline bago ang Holy Week at hindi rin nila minamadali ang RBH 6. Galing daw mismo ito sa bibig ni Zubiri noong January 15, araw na inihain niya ang RBH 6. Binasa pa ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang pahayag noon ni Zubiri. I don't see any problem finishing in this quarter. Before the Holy Week break, I don't see any problem. So yun ang sinasabi lang ni Senate President. Hindi po namin sila inuutusan. Nagbabase lang po kami dun sa mga sinasabi. Hirap na kayo depensa yung amo nyo, no? Lahat na lang talaga Kasi, eto, tuloy natin. Bagay na sinabi naman nga ni Zubiri noong January 15 sa isang press con sa Senado. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the Holy Week break. I don't see any problem. Pero may sinabi rin siyang I'm saying that maybe we can finish all the debates or all the committee hearings in the next 2 months. But I don't want to preempt what the chairman, Senator Angara, would want to give us a target date. Nagigets nyo? Ang sinabi kasi nung Kamara, kayo naman nagsabi na before the break matatapos yan.
Oh. Pero hindi niya kasi pinakinggan yung bandang dulo ni Zubiri na sinasabi niya, depende kasi yan sa mangyayaring hearing. Ano yung hearing? Hearing patungkol dito sa mga PI. At the same time, hearing tungkol ho sa amendments na kailangan i-amend. Ibig sabihin, wag nyo kami sinasabihan kung kailan namin matatapos. Meron kaming prosesong ginagawa dito, pinag-uusapan namin. Kasi tandaan ninyo, mamaya papaliwanag yan ni Guanzon. Makikita nyo, tama yung sinabi ni Guanzon. Ang problema kasi dito sa Kamara, gusto nilang paspasin. Kasi nga utos Utos ng Panginoon nila. Kaya tuloy, kailangan nilang paspasin. Dito sa Senado, medyo ang mga senators, even if they are, sabihin na natin, majority sa kanila, sumusuporta naman sa administrasyon, ano pa rin sila kahit paano medyo, ang pag-iisip nila medyo independent pa rin sa bawat isa sa kanila. So kailangan talaga nilang pagdebatihan yung mga changes na kailangan baguhin. So wag niyong i-pressure. Itong Kamarang to, mga iyaking hindi maintindihan Naman ngayon ni Bataan Representative isa pa to, iyakin din to Hindi lang iyakin, ano pa? Geraldine Roman, bakit biglang sa Oktubre na matatapos ang Chacha debates? Bakit ba pakialam mo? Respetuhin mo yung Senado. Bakit kayo pakailamero? Pinaiinit niya yung ulo ko It's like literally killing this bill. Nagbitaw kayo ng salita before Holy Week. Now, gusto nyo October? Ano ngayon? Pakialam nyo? Bakit? Kayo rin naman, marami naman ay sinabing hindi nyo tinupad ano nyo yan? Dapat may paggalang kayo sa Senado rin. Di ba? Pare, sabi nyo equal branch kayo. O, di galangin nyo. Anong pakialam nyo? Ba't kayo nagmamadali? Ba't hindi naman tayo magtapatan? Are you determined or are you not? Anong pakialam nyo kung hindi? O bakit nyo kami pepuwersa? Ay, di pala ako senador. Sandali lang. Nakikisali ko Feeling ko senador din ako Hindi pala. Wait lang. Masyado kasi ito Ayon naman kay House Majority Leader Manix Dalipe. Isa pa sip-sip din to Ang problema raw kasi kapag umabot ng Oktubre, magiging busy na raw sa paghahain ng Certificates of Candidacy ang mga tatakbo sa 2025 midterm elections. So, ibig sabihin pala, puro kayo mga pampolitika lang. Magiging busy na kayo, di na kayo magtatrabaho, ganun ba? Wala pala kayo Baka kanyo, natatakot kayo mapalitan ng mga kongresista. Nako. Sagot naman ngayon ni Zubiri sa paniningil ng Kamara, ipinauubayan na niya kay Senator Angara ang deadline sa pagtalakay sa economic chacha. Hindi naman nagustuhan ng ilang senador ang inadopt na resolusyon ng Kamara na naghahayag. Talaga may picture si Tambaloslos doon? Bida-bida talaga nako, grabe bida-bida. Ano yan? Dapat lagyan nyo ng bulaklak dyan. Kandila. Para lahat ng pumapasok na congressman dyan, inaalayan yung Panginoon nila. Hoy! Hindi ba kayo nahihiya mga congressman? Ang turing ng speaker niya sa sarili niya, Panginoon? Panawagan tayo dun sa yung isa pang napaka-energetic na Secretary General dyan, yung magsalita, napaka-energetic. Ano bang pangalan nun? Ang niya, meron kasing dito. Hoy! Maglagay ka ng bulaklak dyan at saka ng kandila. Yung, alam mo yung nilalagay sa Quiapo ba yung sa simbahan? Yung sa Baklaran, yung gano'n, yung parang mga laganan ng kandila. Maglagay kayo dyan. Tapos lagyan nyo ng kandila. Kung ilan ng number ng mga kongresista, kunwari, marami sila, di ba, mga 200 plus. Lagyan yung 200 na kandila. Bawat papasok na kongresista, para instead na yung kanilang, wala naman siguro silang attendance dyan. Sindihan na nila yung kanilang kandila. Pumasok ka na, yan. Bilang attendance sheet nila, kandila na lang. Alay sa Panginoon.
Tapos pwede rin maglagay din kayo dyan ng baul na may tubig. Tapos tatapunan nila ng coins. Wish, di ba? Magwi-wish sila ngayon. Pag tatapon nila ng wish ko dumami ang aking MOOE. Kaya ganon. Kasi parang ganyan naman dyan eh. Nagwi-wish kung sino yung sisip-sip, makaka-wish na mas maraming project. Di ba? Oh, gawan nyo na rebulto yan. Anyway, kasi laki naman niya yung taga-Korea eh. Para ba, baka hanapin ka nun, taga-Korea na yun, ha? Tuloy. Ito talaga si Nagsuporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at nagtatanggol sa integridad ng institusyon mula sa umunoy mga pag-atake ng Senado. Depensa ng mga kongresista, naglabas lang sila ng mga saloobin nila sa mga tirada kay Speaker Romualdez, kaugnay ng People's Initiative. Nauna nang sinabi ng ilang senador na insulto raw sa Senado ang House Resolution. Pero giit ni Roman, hindi naman sila ang nagsimula ng tensyon. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso? Ba't magkaboses sila ni Ontiveros? Hindi kaya anak ni Ontiveros to? Isang chamber mag-organize ng isang inquiry. Tapos ang mata-target, yung leader ng isang chamber. Madam nga ba ay? Madam! Ang sinasabi niya kasi, nag-organize daw ng hearing itong senator, tapos ang matatarget ay yung leader nila na si Speaker. Madam, hindi po nila sinasadya yan. Yung Speaker ninyo ang sumadya dyan. Kung hindi sana nag-utos yung Speaker ninyo sa inyong mga kongresista na magpapirma sa mga distrito, di sana hindi siya tinamaan. Ang problema, inutusan kayo, inutusan yung mga bata ninyo, kayo, inutusan nyo yung mga kapitan ninyo, mga organizer ninyo, paano hindi ba pupunta dun sa speaker ang sisi? Tama, mali? Di ba? Yun po ang tanong doon. Kasalanan nyo, hindi kasalanan ng Senate. Kasalanan ba ng Senado na may nagbabayad dito sa mga pumipirma ng PI? Sila ba ang nagbayad dyan? Hindi. Sino nagbayad? O yung kapalit yung DSWD. O sino nagutos nun? Yung mga kongresista. O sino nagutos sa kongresista? O speaker. O anong mangyari ngayon? Kasalanan nila. Kung walang utos, wala sanang nangyari, wala sanang pagdinig. Gets mo o hindi pa rin? Gets? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tay dyan. Kalma ka lang. Masyado kayo mainit eh. Tapos, sasabayan mo pa ng mga insinuations that we engage in illicit and illegal activity. Ano ba yan? Kayo na lang ang Hindi po yan si Binibining Gandang Hari. Kayo naman, makaano naman kayo? Si Congressman ano yan eh. Ano mga pangalan to? Geraldine. Makaano naman kayo mga nagtatanong dito? Si Binibining Gandang Hari ba yan? Wag ganun. Tama at kami ang mali. Panawagan pa ni Gonzales sa mga senador. Magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema. At I've said, ayaw na... Oo nga, trabaho kayo na maayos eh. Inuuna ninyo yung PI. Wala. Style nyo, bulok. Po namin lumalim ito. Tigilan nyo na po ang paninira sa aming speaker. Paninira? Wow! Protect! Alam mo kung ako sa inyo, utusan nyo yung mga social media nyo. Anyway, marami naman daw ngayon na bata ni speaker eh. Utusan nyo mag-hashtag protect the speaker. Para maganda. Anyway, mantakin mo, magawa-gawa pa kayo ng resolution supporting the speaker. Yun ba trabaho nyo? Gumawa ng lintik na resolution para supportan yung speaker nyo? Yun ba ang trabaho nyo? Yung trabaho nyo nga sa constituency,
Di ba? Pag silbihan sila, maging representante nila, ano ginawa ninyo? Inutusan yung pumirma. Yung ba trabaho nyo? Nagalit nyo ako eh. Papasayo na naman ako nito. Tama na! Depensa naman ni Senadora Amy Marcos sa akusasyon ng Kamara sa Senado. Ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, di ba? Ay nako, ito tingnan ninyo. Ito. Pakingge. Kung sino ang nag-utos ng lintik na PI na yan? Yes, nadagdagan ang bilang ng senador na hayagang nagsabi na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng suhulan sa kontrobersyal na People's Initiative. Narito ang balita ni Troy Gomez. Kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pinaiikot na People's Initiative. Klaruhin ko, bali sabi ng congressman, pasensya na kayo, napag-utusan lang yung speaker. Yes, pasensya lang. Following orders lang kami. Ha? Orders ni? Orders ng liderato ng Congress. Sinabi specifically si speaker? Sinabi specifically si speaker? Oo, lang ba? Bagamat hindi niya direkta nakita ang panunungol para sa pagpirma sa dokumento na nagsusulong ng charter change, ay kumpinsido ang senador na si Romualdez ang nasa likod nito. Ito'y batay sa kanyang mga natanggap na impormasyon mula sa anyay mababait ng mga congressman sa Mindanao. Ang dami ng mababait na congressman sa Mindanao na Lian Orsini, kalma, magkape ka muna. Maraming salamat sa mga nagpapakape ha. Thank you very much. Alam niyo naman ang weakness ko, kape lang. May nagtanong nga sa akin, ano bang bisyo mo? Nag-isip talaga ako kasi iniisip ko, may bisyo ba ako? Parang hindi naman siya nagmamalinis ako, pero ang bisyo ko lang talaga kape. Maraming salamat po Madam Lian Orsini. Tatawag sa'yo. Pasensya ka na, Sen, ha? Following orders lang kami, mga ganon. Sir, Ano sabi mo? Sige lang, kawawa rin kayo dyan. Alam kong survival kayo dyan. Survival yung ginagawa nyo dyan. So, in order to survive, you have to follow orders. Wala akong magawa. Ayan, alam mo, totoo yan. Ito yan yung sinasabi ni Senator Bato di ba, na survival itong mga congressman natin. May mga kaibigan nilang mga congressmen. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Bakit to? Kahit pa paano, etong mga congressmen na to, during the election, humihingi rin yan ng tulong sa mga senators. Pagpupunta sila, kasi alam natin ng hatak na senators. Ang senators, nationwide ho yan eh. Ang boto nila, nationwide. Ang laki ho ng boto nila. In other words, meron ho silang, aside from fame, meron po silang hatak pagdating ho sa boto. Okay, so importante sa kanila yung tinataas ang kamay. Importante yan. Ting pumupunta yung mga senator, tinataas yung kamay ni ganito, di ba? Ito nga ang siste dyan. So itong mga senador na ito, may mga kaibigang congressmen yan. So sabi nga kay Bato, pasensya na kayo, alam mo yun, nagpapasintabi sila na nautusan lang kami, pag hindi naman kami sumunod, alam mo na kasunod nun. Matetebes ka, di ba? Totoo yan. Alam nyo, alam ko na yan noon pa. Kasi alam kong takbuhan dyan. Remember, tayo po ay dati nung panahon ng Speaker Rosie Cayetano, madalas po tayong pumunta dyan. At alam natin ang dynamics ng House. At isa ho sa mga may pagkasiga-siga ho dyan sa House, si Tebes talaga ho. Although sumusuporta naman siya, pag gusto niya yung leader. Pero pag hindi niya gusto yung leader, naku po, delicate yung leader. Diba? Kaya nga itong si Romualdez, malamang sa malamang, alam niya yung karakas ni Tebes, kaya o sinipa si Tebes dyan. Diba ho? Pagkatapos nung, isipin nyo pagkatapos nung kasong, ang dami nga dyan mga senador na nakasuhan, nandyan pa rin, mga kongresista na may mga kaso na nandyan pa rin. Bakit si Tebes, na hindi pa nga guilty, tinanggal ka agad? Kasi nga, they took that opportunity na, may problema dito, binabanatan ni Remulla, tanggalin na natin kasi alam natin hindi makakasundo ito.
Ganon ang siste dyan sa Congress. Kaya marami sa kanila, tingnan ninyo ha, marami sa kanila ngayon takot na. Kasi alam nila that the speaker can do it. Gets nyo? Yung ginawa kay Tebes is a sign. Etong taon to, mapera to, malakas to, pero since hindi sa akin, tatanggalin ko to. That gives warning sa bawat congressman na naandyan. Subukan yung kumontra. Matetebes kayo. Yan o nangyari dyan. Gusto mo bang matebes ka? Kontra ka, sige. Huwag niyong kakalimutan. Let's follow yung bintang nila na mapera si Tebes, loko-loko si Tebes. Sige, let's follow that. Oh. And yet, pinakita nila na natanggal nila. Kasi nga, to give warning sa mga tututol. Eh, yung ibang mga kongresista dyan, na umaasa na mabasbasan ng, alam mo na, ng MOOE. Kasi mag-e-election na naman, kailangan nila. Di ba? So, ibig lamang pong sabihin nun, eh talagang gusto ho nilang mamando etong Congress. At ayan na nga sinasabi, si Tambo Luslus ang talagang pasimuno niyang PI. Pumipiyok na yung iba. Siyempre, hindi na nga lang nila pinangalanan ni Senator Bato kung sino yun. Di ba? O, yan o ang matinding at malupit na ano dyan. O, eto pa. Panoorin nyo ito ha. Pasok. Maganda itong paliwanag ni Guanzon. Charter change na magbabayad pala ng tigba 100 kaya 2K. Hindi ko alam kung magkano talaga pero may bayad daw para papirma sa mga barangay. Parang napaka ano naman ito, napaka-gaspang naman ng mga ito. This is a very crude way of doing things. I'm very disappointed. Kasi, di ba? Dapat people's initiative. Garapalan na ito Politicians' initiative. Diba to? Tsaka hindi naman sa atin sinasabi kung ano talaga yung i-amend nila. Di ba? Kahit isa lang. Sabihin nyo lang, aling economic provision doon ang gusto nyong i-amend. Sige, yun lang, isa. Dapat people's initiative nakalagay na kung ano yung i-amend, di ba? Bakit? So, yun ang importante. Isa people initiative na pinapapirma, kaya ka nga pipirma Hindi mo pwedeng sabihin na generic lang yung pipirmahan mo. Nagkontrata ka pa. Di sana quotation na lang. Anong ibig ko sabihin? Kunwari ako, meron akong deal with the Mocha Girls. Magbibigay muna ako ng quotation. Ito quotation ko, ito deal ko, ito requirement ko. Okay ba sa inyo? Pag nag-okay sa inyo, draft na ako ng contract. Nandun na lahat ng details. Tapos pipirma ako. Parang ganun na sinasabi ni Kong Guanzon. Okay? At sinasabi nga niya na parang kailangan, kung people's initiative yan, dapat nandyan kung ano yung gusto mong mangyari. Kung ano yung amendments na gusto mong maayos sa ating konstitusyon. Hindi pwede yung generic lang o basta lang kayo pirma ng pirma. Yun yung pinapaliwanag ko dito ni Kong Guanzon. Puro lang pirma. Walang sinasabi kung ano ang i-amend. Ngayon, abay kung more than one ang i-amend mo, abay, hindi na yan people's initiative. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, revision na yan. At bawal yan sa konstitusyon ng people's initiative. Para lang sa amendment. Di ba? So, yun na sinasabi niya dito, na bawal yan. At ang people's initiative amendments lang, hindi dapat marami ang papalitan. Revision of constitution na yon. Yun yung sinasabi ni Guanzon. Alam niyo, kaya ako, alam mo, hindi nagtataka na kung bakit si Guanzon, alam niyo ba tinanggal din ho si Kong Guanzon? Congressman na ho siya. Tapos tinanggal ho din siya nito ni Tambaluslos. Alam niya kasing matalino ito Alam niyo,
kahit pa nasabihin na natin nasa ano yan, sa pinklawan yan, yan ho yung mga sakit ng ulo ng mga leader na nanguuto. Bakit kanyo? Kasi ito yung mga taong hindi mo mauuto eh. Grabe ho ang credentials ho nito ni Guanzon. Pagdating mo sa batas, hindi mo ito maloloko. Bago, as in, mayayari ka dito. Kaya mahirap kalaban to. Mabuti pang tanggalin. Tinanggal eh. Kaya nga tinan nyo, ayan. Diba? Eh kung siguro nasa Congress pa yan, malamang nagsasalita na po yan. Diba? Kasi alam niyang niloloko tayo. Eh, kaya nga ho yan tinanggal. Isa ho yan sa mga ginawa ng paraan diyan para mawala sa sa House pala, sa House. Kaya ayan ang nangyari. Kaya alam nyo, Tambo, nakakailang ka na sa taong bayan. Booking na booking ka na. Medyo konting kahihiya naman. O ito naman ang isa sa alam nyo, ang ganda ng hirit nito ni O, panoorin nyo ha. Sa gitna nga ng tila di pagkakasundo ng parehong Kamara at Senado, ay inihain na ang resolusyon para sa hiwalay na pagboto ng dalawang kapulungan kaugnay ng isinusulong na charter change. Sabi ni Senator Robin Padilla, dapat nang maresolba ang issue bago nila talakayin ang pag-amyenda sa saligang batas. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Inihain ni Senador Robin Padilla nitong Lunes ang resolusyong tutuldok sa matagal ng issue kung buboto ba ng magkasama o magkahiwalay ang Senado at Kamara sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa resolution of both houses number 7, nais ni Padilla na amyendahan ang Section 1 ng Article 17 sa saligang batas para sa hiwalay na pagboto. Kailangan na nga raw amyendahan ang nasabing probisyon para ma-adapt ang isang bicameral legislature at wala ng ibang interpretasyon ang gagawing pagboto para sa pagsusulong ng charter change. Sa Section 1 ng Article 17 ay amyendahan para payagan ang pagmungkahi ng Kongreso ng pag-amyenda o pagrevisa sa 1987 Constitution kung saan nakalagay ang by a vote of 3/4 of both houses in joint session assembled, voting separately, or a constitutional convention. Alam mo, ito lang masasabi ko, itong maman to matalino. Alam mo, nilait-lait nila ito, di ba? Kasi artista, bla bla bla. Pero ito isa sa pinakamatalinong komentaryo narinig ko pagdating ho dito sa PI. Di ba? Habang nag-aaway, habang napakaingay ni Senator Jaime sa PI na yan. Ito yung mama, nagpasya ng resolution na kung saan, bago pa tayo lumayo sa issue ng PI o di kaya bago pa natin talakayin yung amendments na gusto natin mangyari sa economic provision ng Constitution. Talakayin muna natin kung paano magboboto ang both houses. Nagets nyo? Kasi tama, bago natin galawin at buksan ng konstitusyon, siguraduhin muna natin yung votation paano mangyayari. Kasi nga, napaka-vague nung nasa konstitusyon natin kung saan sinasabing join. Di ba? Dito, dinidefine niya na yung pag-join. Kailangan talagang merong iba ang voting ng Senate, iba ang voting ng lower house. Para bago pa natin buksan totally ang Constitution sa economic provision na yan, napalitan, amend pala, meron na tayong batas na nagsasabing separate tayong magdidesisyon. Hindi pa pwedeng magkasama. Alam mo, nung napanood ko to, sabi ko, iba to eh. Iba tong maman to. Yung logic niya, very applicable. Talagang alam na alam mong napapaligiran to ng magagaling na abogado. Naintindihan nyo? Ito ho yung malupit. Anong issue ni Robin? Ang issue ni Robin, ito kasi may humirit na naman, kaka-explain ko lang, ulitin ko uli. Ang bira, oo. Hindi mo naintindihan. Kasi nga, nakatutok tayo sa PI. Tapos, nakatutok tayo sa awayan ng Senate and House na pinag-uusapan kung kailan babaguhin yung economic provision ng Constitution. Tama, mali? Ang sinasabi ni Robin ngayon, bago natin galawin yan, linawin natin ng isang portion na kung saan nagsasabing joint ang Senate at House. Linawin natin na ang ibig sabihin ng joint
kailangan hindi ganyan, hindi magkasama at ang bilang ng senador ay 24 lang, kayo 200 mahigit, hindi dapat ganon. When you say joint, separate ang votation, pero doon na i-combine kung ano man yung parang bycam ang dating. So nililinaw niya ngayon, 'di ba? Nililinaw niya kung papaano magbobotohan bago pa buksan ang konstitusyon. Panalo 'yun. Kaya yung mga nanlalait dito talaga pahiya eh. Hindi, totoo. Kaya yung mga nanlalait dito na hindi artista lang yan, sa totoo lang, sa dami-dami siya pang nakapag-isip niyan kagad eh. Di ba ho? Iginit ni Padilla na ang isyu ng pagboto ng hiwalay o magkasama ay dapat na maresolba bago talakayin ng Kongreso ang ibang aspeto ng pag-amyenda ng saligang batas. Nitong araw ng Lunes ay pinag-uusapan sa Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH No. 6 na tatalakay sa mga iminungkahing pagbabago sa ekonomiya, kabilang dito ang serbisyong pampubliko, edukasyon at advertising. Samantala, iginit muli ni Padilla ang pangangailangan para amyendahan ang economic provisions ng saligang batas para mawala ang hadlang sa progreso. Anya maring hindi na angkop sa globalization ang 1987 Constitution. Ayan naman yung talagang agree din ako pagdating sa pagbabago ng konstitusyon natin. Ang economic provision, napaka-importante nung yung 60-40 na sinasabi nila na dapat to ay maalis na hayaan na natin. Tandaan niyo, when you say foreign ownership ng business, not lands. When you say business, kasi ang problema ngayon, yung mga, bakit sasabihin mo, ba't ang dami ng mga, mga international brands na nakakapasok dito sa Pilipinas? Ano ba yan? Bakit may foreign ownership pa? Oo, gumagamit sila ng partner. Pumapartner sila sa mga negosyante sa Pilipinas. Remember, kaya nga tumataas ng tumataas. Alam nyo ba na ang mahal-mahal ng bumili ng sasakyan sa Pilipinas compare sa ibang bansa? Aside dahil sa mataas ang tax natin, aside from that, kasi yung mga international company, kailangan nilang meron silang kapartner na Filipino para makapagtayo sila ng kumpanya dito. Tanungin kita, pag pumartner ba sila sa Pilipino, mamahal o tataas ang presyo? Sino ang magsasuffer? Tayo mga Pilipino. Di ba ho? Dahil itataas ho nila yan. Iaangat ho nila yung presyo. Pag inangat ho nila yung presyo, dahil nga syempre, kailangan nilang meron silang parang binabayaran na kumpanya na pinapartner nila, ipapataw nila ngayon yan sa atin, sa mga consumer. Kaya tuloy, na-discourage yung mga foreign company na pumasok sa Pilipinas. Why? Because there are other countries na pwede ang 100% foreign ownership. Isa na ho dyan Singapore. Kaya nga po ang Singapore, di ba, kinikwento nga sa atin ng kaibigan natin, na yung mga malalaki na mga kumpanya dyan, kahit yung pinagmamalaki nilang Marina Bay, hindi naman nung pag may area ng Singaporean na lokal pag may area ng taga-ibang bansa. And yet, sino ba nakikinabang? Tayo, yung mga Singaporean din. Di ba ho? So sa atin, pag nagtayo ba mga kumpanya, syempre kikita yung may-ari. Pero sino ba ang makikinabang at sino magparokyano nun? Iba tayong mga Pilipino din. Sa katunayan, baka makaakit pa tayo ng mga foreigner to visit us kasi gaganda na yung mga dapat gumanda dito sa Pilipinas. Di ba? Maraming salamat, Manuel Malari. Belated happy birthday to my lovely wife, si Ronnie Fernandez Malari, ha? Kaya nga, alam nyo, simulan natin dito. Simulan muna natin doon sa pinaglalaban ni Robin na separate voting. Kailangan separate. Or else, pag hindi mo sineperate voting yan, nako po. Si Tamba, imamanipulate na naman niya yung mga pagbabago na yan. Bakit? Ngayon pa nga lang, kontrolado niya na yung mga mambabatas Ha? Yung mga mga propeta niya.
Panginoon daw siya, tas propeta niya yung mga nasa baba. Kontrolado niya eh. Si Coach Jared nang lalait kay, talaga? Kay Senator Robin? Siya pa talaga man lalait? Yung utak niya nasa talampakan eh. Yung utak niya naiwan sa libro, naipit. Yung style niya palibro-libro sa mga palipaligid niya. Pag nagsalita nga yan eh, hinuhukay niya pa talaga yung kaalaman niya eh. Ang bagal eh, talagang huhukay niya. Tapos pag hindi niya na alam, tatawa siya. Para kunwari, hindi nyo alam ko. Ganyan yan, style niyang bulok. Hindi, totoo style niyang bulok. Yung mga ganyan, yung kunwari tatawa. Alam niyo yung ibig sabihin, di ba? Ako lang din nakakaintindi. Ay, naku. Yung mga taong galing-galingan. Kaya hindi na umangat siyang bata na yan eh. Maniwala kayo sa akin. Kakainin ng talano yan. Hindi, dapat dyan, mag-coach na lang ng volleyball team. Pa-coach-coach pa siya. Ang coach may energy. Motivator dapat ang coach eh. Ayun naman, huwag kayo kasi banggit ng kung sino-sinong vlogger. Naaalala ko tuloy yung mga utak nila eh. Nako, nag-iinit ulo ko. Wag tama. Wag na kayo nagbabanggit ng ibang mga vlogger. Napapalait tuloy ako eh. Ay, nako. Ano? Ito ba? Saan na ba yun? Aha. Wait ayun na yun. Maraming salamat. Thank you very much sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo bukas. At medyo late tayo bukas kasi coach ba ng networking yan? Scammer din ba yan? Hindi naman Hindi. Bakit ba dumadami mga vlogger ngayon scammer Nangingi ba yan? Parang hindi ko naman nakita. In fairness. Isang kalma muna dyan. Kayo na wag naman masyado. Pinapainit niyo yung ulo ko. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Masyado kayo nawiwili sa kalma. Easy. Nako, grabe kayo. Ay, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo bukas Iwanan ko po muna kayo nito. Kayo naman nga kayo dyan. Umayos-ayos nga kayo. Mag-repent nga kayo. Joke lang po I love you all. God bless everyone. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye. Look at Luke chapter 11. What is the promise? Everyone who asks receives. He who seeks finds. Him who knocks, it'll be open. Wow, what a universal promise. Therefore, I will claim it. Read the next verse. What is the qualification of God answering your prayer? It's the heart of a father. What do I mean? Now, suppose one of you, fathers, is asked by his son, father and child relationship, for a fish. He will not give him a snake, will he? In other words, God is saying, if you ask for a fish, I will surely give you a fish, not a snake. Vice versa. If you ask for a snake, I'm not going to give it to you. It's bad for you. So this verse tells us, God will only answer your prayer in His mind if it's good for you. If He asks for an egg, He will not give him a scorpion, will He? See, ladies, many of you are single, and you like God to give you the desire of your heart, which is Mr. Charming. Guys, for you, it's Madame Charming. Okay, Lord, I want to marry this girl. You are very sincere. In your mind, that is the best person. Except God sees better.
God is saying, that boy is a snake. Why will I answer your prayer? You want to marry a snake? Gentlemen, you want to marry a scorpion? That's the problem. So God will not answer your prayer when your request is a scorpion or a snake. It's not good for you. God will say, no, I have something better.